May idea ka ba pag naputulan ng timing belt ang Ford Raptor? Gaano kaya kalaking damage ang maidudulot nito? At paano ito ayusin? Kung gusto mong magka-idea, tara, panoorin natin ang video na to. How to diagnose na muna tayo. Yeah, start. Observe natin yung camshaft sprocket na hindi man lang siya tumuyok-tuyok. Gumalaw lang ng kunti kahit na naka-start na yung engine. Sudas. Okay, baba ang makina ni, baba ang makina. So, ganun lang ka basic ang mag-diagnose ng naputulan ng timing belt na Ford Raptor o di kaya Ranger na 2.0 engine. So, dito kita natin na tinanggal na lang muna namin yung engine gamit yung A-frame na yan, oh. So siyempre ay paalala lang, hindi tayo nagyayabang dito. Akalain nyo na naman na nagyayabang na naman tayo. So nag sharing idea lang. So pinakita lang natin kung paano natin ni-repair ang sasakyan na to, pero hindi natin pinagyayabang na magaling tayo. Okay? So understand mga basher. So continue tayo. Ayan, so tinanggal natin yung lahat ng makikita natin. Ayan, so totoo naman talaga na basic lang magtanggal. So yan, kita nyo yung timing belt natin. Hindi naman pala siya naputol, pero naubos yung ngipin ng timing belt, kaya hindi na siya sumabay sa ikot-ikot. Ayan, so ibig sabihin itong timing belt na to ay hindi pa to napalitan, kaya nagkaganito siya. So advice natin, dapat 80 to 100,000 km yung takbo ng mga sasakyan ninyo, magpalit na kayo ng mga timing belt. Kasi kung ayaw ninyo ay ganito yung mangyayari, durog yung mga rocker arm at maraming damage sa ilalim. Lalong lalo na pag Ford yung sasakyan ninyo. Siyempre, simple lang naman mag-alaga ng sasakyan, basta lagi ka lang mag-change oil. At kung ano man yung mga recommended na dapat nating gawin ay gawin na natin, lalong lalo na yung mga PMS na yan. Siyempre dito sa loob ay chinik namin lahat yung mga damaged na parts, at yun, maraming yung nasira. Dahil sa sira na rin yung oil pump ng engine ito. So siguro nung tumatakbo pa to ay umiilaw na yung engine oil pressure to low. Pero hindi siya naagapan, kaya ayun, bumigay yung timing belt at nasira pa yung oil pump, kaya laki-laki yung gastos ng engine na to. So dito ay kinabit ko na namin yung mga bearing natin ng mga bago. So kahit na sira yung oil pump, ang kagandahan ay hindi nasira yung crankshaft natin, hindi siya nagasgas, kaya yan, binalik lang natin yung original natin na crankshaft. So yung mga bearing lang yung pinalitan natin at back to standard lang lahat. Siyempre sa mga nagsasabi na pangit daw yung engine na bagong overhaul o yung na-overhaul na. So hindi yan totoo, kasi dito naman ang gagawin natin, depende naman kasi yan kung paano yan ginawa. Pero sa trabaho natin na to, kita nyo naman na pinalitan talaga natin ng mga bagong parts yung engine, kaya back to brand new yung performance niya kung sakaling aandar pa to ulit. Pero kung hindi na to umandar ay nako, yari tayo. Ayan, so bagong oil pump siya, original, at ayan, ito yung ikakabit natin para sigurado yung trabaho natin at hindi siya umungot-ungot at tumagulkol. So yan, palitan din natin ng mga belt, yung oil pump belt siyempre, kasi baka matangtang na naman yung marpil at masira na naman ulit. Ayan, fast forward tayo, tinakluban na natin yung yung crankcase natin dito at ginamitan ng tuyok-tuyok. So siyempre pati yung engine ay tinuyok-tuyok ko na rin para ayan, dito na naman tayo sa ibabaw. At dito naman sa bandang may cylinder head, nagpalit tayo ng mga engine valve, lahat talaga. So brand new yung mga kinabit natin para siguradong walang lingkong-lingkong. Oo, ganun talaga, wala nang tipid-tipid, kasi kailangan natin makasigurado para wala tayong back job. Pero kung mag back job man talaga, at least ay ginawa na natin lahat. Ayan, so hinigpitan ng konti yung cylinder head natin gamit yung tuyok-tuyok, kasi kapoy na magkinamot-kamot yan. Tapos ginamitan ng piti-piti na tools. Ayan, so basic na basic lang. Dito naman tayo sa nadurog na parts, itong rocker arm. Ito yung nakita natin na naputol-putol yung hawak. Ginawa natin, pinalitan natin ng lahat, ang brand new talaga. So 16 pieces. Alam niyo naman kung magkano ang price nito, lalong-lalo na itong camshaft assembly na brand new talaga. Murang-mura to, mapapamura ka talaga sa price nito. At pati na yung vacuum pump ng brake natin, so nasira din dahil sa sira yung oil pump at mahina yung
engine oil na umangat dito. Kaya yan, bago na lahat. So kung nag-alala ka na nanonood dito dahil sa laki ng gastos nito, huwag ka munang huminga at tingnan yung timing marking natin. Ayan, basic lang naman yung mga marking dito kasi meron namang mga naka-marking dyan. Basta itunong-tunong lang at ayan, itaod-taod natin yung belt ng oil pump natin. Ayan, so tuyok-tuyokin hanggang sa pumasok yung kunya. Ayan, dandahan at okay na. Lagyan ng timing tools para umandar talaga at hindi dimalasin. Lagyan ng bagong timing belt na naman. Alam na naman butas na butas yung bulsa natin. At least ang okay siya, pati yung tensioner. Kasi good as brand new na, bago na lahat sa loob. Pero yung pitaka magbabago din yung bank account number mo. Ayan, so lagyan na natin ng tuyok-tuyok. Okay, siguraduhin baka tumukad-tukad yung mga bago nating rocker arm dyan. Siyempre palitan ng bagong timing cover na naman para bago talaga lahat, walang leaking. Ito na, fast forward na tayo at binitay-bitay na naman natin ulit yung engine at nang magkaalaman kung talaga bang aandar na to. Sa dinami-dami pa naman ng parts na kinabit natin, sana lang ay umandar siya. Kasi no fix no pay tayo, lahat ng parts na kinabit natin dyan ay sa atin yan. Hindi tayo humingi ng kahit pisong down payment. So ibig sabihin pag hindi yan umandar, yari tayo, abuno tayo ng malaki. Pero okay lang, ayan, fast forward na tayo. Ito na, magkakalaman na yung kahimtang dito. Yes, start. Ayan, start agad Matske. Kita natin dito na kumurug-kurog lang yung engine pero hindi siya umandar. Dito ay kinabahan ako, baka ayaw talagang umandar kaya ginamitan ko na muna ng pampalamig ng engine. Siyempre, ikukul na coolant yung ginamit natin para magkaalaman kung abuno ba talaga to. Kuno, ato ang tanawon kuno og Prias bagyapon. So tingnan natin dito, silipin natin kung ganun pa rin ba yung sprocket, ayaw bang umikot-ikot. I-start. Ayan, so kita natin na tumuyok-tuyok na yung sprocket. Ayun, ayos, umandar nga talaga bay. Umandar bay. Good job. Buti na lang talaga at natsambahan umandar. Walang blue bay oh. So ngayon ay kampante tayo na goods na yung engine natin kasi bago yung lahat ng kinabit natin. Tara Matske, ARPM ng maraming bisis dyan. Baon na talaga, tudo baon para magkaalaman kung okay ba talaga yung overhaul natin dito. Ayos. So ganun talaga, kahit na bagong overhaul dapat ay birit-birit talaga para magkaalaman kung magagalit ba yung basher natin. Tara, test drive natin to ng dahan-dahan. Ayan, so dahil sa bagong overhaul pa yung engine natin ay dahan-dahan lang tayo dito. So kahit na 120 lang yung takbo, goods na yung ganyan na test drive. Ayos, God bless, thank you. Maraming salamat.